Sinimulan natin ang pakikipagsapalaran na ito sa isang bagyong kapaligiran, isang duelo sa pagitan ng isang misteryosong lalaki na may itim na hood at isang demonyo. Ang laban ay nagtagal lamang ng kaunting oras dahil sa kahangahangang kakayahan ng misteryosong lalaki. Ipinakita niya ang kanyang kaliwang kamay at ipinaliwanag na mayroon siyang apat na mga sagisag. Ang una ay nagdadalubhasa sa paglikha, ang pangalawa sa pagpapalakas, at ang pangatlo sa sunod-sunod na mga pag-atake, ngunit kailangan niya ng ikaapat na sagisag upang maging mas malakas. Bukod dito, binanggit niya na hindi maaaring baguhin ang sagisag na iyong ipinanganak. Pagkatapos ng paliwanag na ito, siya ay umalis ng epiko, ipinapakita ang kanyang apat na mga sagisag. Nagpatuloy kami kasama si Shiknas at Kenji na pinagmamasdan ng eksena. Ngayon, ipinakita sa amin ang isang mapayapang kapaligiran, kung saan ang bida, si Matthias Killesheimer, ay ipinapasa sa isang karwahe patungo sa kabisera upang pumasok sa akademya. Sa paglalakbay, isang halimaw ng ranggo kalamidad ang hamrang sa kanila, ngunit tinalo ni Matthias ito sa isang hampas lamang, sa kabila ng kanyang edad na 12 taon pa lamang. Pagdating sa lungsod, pumasok si Matthias sa isang pandayan kung saan nakita niya ang isang dalaga na humihingi sa panday na gumawa ng isang mahiwagang espada, dahil ang espada ng kanyang kaibigan ay nasira habang nagpoprotekta laban sa isang halimaw, at kailangan niya ang espada para makapasok sa akademya. Sinabi ng panday na hindi niya magagawa ang espada, at ang dalaga ay nagkaroon ng pagkalumo, habang napansin ni Matthias na ang mga espada sa pandayan ay may maling pag-inkanto. Ang dalaga ay patuloy na nakiusap na gawin ng espada. Sinabi ni Matthias na matutulungan niya ito at gagawin ang pag-inkanto ng mahiwagang espada, sa kabila ng mga pag-aalinlangan ng panday tungkol sa kanyang kakayahan. Tinanggap ng dalaga ang kanyang tulong. Pagkatapos, si Alma, ang dalaga, at ang bida na si Matthias Killesheimer ay nag-usap tungkol sa nangyari. Sa gulat ng lahat, dumating ang kaibigan ni Alma, si Luri, at parehong nagkaroon ng pagkapahiya ng magkita dahil gusto nila ang isa't isa. Nang matapos ang paggawa ng espada, matagumpay na inikantuhan ni Matthias ito, na ikinagulat ng lahat dahil inaakalang ang prosesong ito ay nangangailangan ng mahabang oras, ngunit ginawa niya ito ng saglit lamang. Pagkatapos ay nagsimula na ang mga paghahanda para sa pagsusulit sa pagpasok sa akademya. Nagsimula ang mga kandidato sa isang serye ng mga duelo, na ipinapakita si Luri sa isang laban kung saan siya ay nasa alanganin, ngunit sa pamamagitan ng pagsisikap, nagawa niyang itarak ang espada at manalo sa palakaibigang laban. Dumating ang oras ni Matthias na lalaban sa isang mandirigmang may kulay abong buhok na nagngangalang Gale sa halip na ang tagasuri na nagsuri sa iba. Sinabi ni Gale na kilala niya ang ama ni Matthias at na, kung matalo siya nito, siya ay sigurado na makapapasa sa pagsusulit sa akademya nang walang problema. Nang magsimula ang laban, sinuri ni Matthias ang kanyang kalaban at hinarang ang unang pag-atake ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, nagsimula ang serye ng mga paguntog at hampas ng espada na nagwakas sa tagumpay ng bida. Ang lahat ay nagulat at ang mga dalaga ay nagdiwang. Kasunod nito, nagsimula ang pagsusulit ng mga orasayon. Si Luri ay kailangang patumbahin ng 5 target gamit ang mga apoy na palaso. Ipinapaliwanag ni Matthias kung ano ang ginagawa ni Luri, isang ginawang orasayon, na tumutukoy sa paggamit ng isang orasayon sa pamamagitan ng pagbibigkas ng mga partikular na salita, na nag-iiwan sa iyo na masusugatan habang nasa proseso ng pagpapasa. Ipinapaliwanag din ang tungkol sa mga sagisag, ang unang sagisag, na tinatawag na, ang maluwalhati, ay tugma sa mga orasayon at pinakamainam para sa mahikang labanan. Ito ang taglay ni Luri. Sa kabilang banda, hawak ni Matthias ang sirang sagisag na may limitadong saklaw at gumagamit lamang ng mga orasayon na walang pagpapasa. Nang dumating ang oras ni Matthias, sinimulan niya ang orasayon ng walang pagpapasa na ikinagulat ng lahat at gumawa ng isang pag-atake sa lugar na nag-iwan ng malaking marka sa ibabaw ng akademya. Sa unang pagkakataon, nakasama ni Matthias ang kanyang 2 kaibigan na suot ang uniforme ng akademya. Kapwa sina Luri at Matthias ay nahiya ng magkita, ngunit bumalik sa katinuan si Matthias at sinabing kailangan nilang magmadali upang hindi mahuli sa seremonya. Nagsimula ang seremonya sa mga maikling salita ng pagbibigay inspirasyon mula kay Director Edward. Bago umalis, tinawag niya si Matthias sa kanyang tanggapan at ipinaliwanag na kailangan niya ang kanyang tulong dahil sa kanyang potensyal na natalo si Gale at sa kakayahan niyang gumamit ng mga orasayon na walang pagpapasa. Sinabi ni Edward na nais niyang matutunan ng kanyang mga estudyante kung paano gamitin ang mga orasayon na walang pagpapasa ng mahusay. Gayunpaman, tinatanggihan ng mga nakatataas sa akademikong larangan ng unang akademya ang ganitong estilo. Upang patunayan ang halaga nito, kailangang mangibabaw ang mga estudyante ng pangalawang akademi gamit ang mga mahika sa darating na inter-eskwelahan na torneo. Bagaman nag-aalinlangan, tinanggap ni Matthias na ituro kung paano ito gagawin. Nang magsimula ang practice, ipinakita ng mga kaibigan ni Matthias ang kanilang pagmamalaki na siya ang magiging tagapagturo sa akademya ng estilo ng mahikang walang pagpapasa. Ipinakita ni Matthias kung ano ang kanilang magagawa pagbuga ng apoy na tumatama sa 3 sa 5 mga target sa lugar ng practice. Pagkatapos, upang mapalakas ang mga estudyante, ginamit ni Guru Gizal ang parehong mga bugso ng apoy, ngunit tinamaan lamang ang isang target na nagsasabing, salamat sa patnubay ni Matthias, nagawa niya iyon sa loob lamang ng isang araw. Nagpasalamat si Alma kay Matthias dahil ngayon ay magagamit na rin niya ang orasyong Psycho Puro at tinamaan ang 2 target gamit ang bugso ng apoy. Si Luri naman ay nasasanay pa lamang at hindi magawa ang orasayon, nauubusan siya ng mana. Hinawakan ni Matthias ang kanyang kamay upang bigyan siya ng kaunting mana na nagpakilig sa kanilang dalawa at sa kalaunan ay nagawa ni Luri na magpakawala ng bugso ng apoy matapos magpahinga.
Pagkatapos ng isang buwan, dumating na ang oras ng torneo. Nagpakita ng pag-aalala si Luri na sinasabing ayaw nilang magkaroon ng mga paboritong mangkukulam ngayong taon. Ganito nila tinatawag ang pinakamahusay ng mga mangkukulam mula sa unang akademya bawat taon. Kapag malapit ng manalo ang pangalawang akademya, lumilitaw ang mga paboritong mangkukulam at tinatalo sila. Sa ikinagulat ni Matias, naramdaman niya ang presensya ng isa sa kanila na humigit kumulang 10 beses ang mana kaysa sa kanya, na nagpaisip sa kanya na ito ay maaaring isang extraordinaryong nilalang o isang demonyo. Nagsisimula na ang laban sa pagitan ng paboritong si Devilish at ng kanyang grupo na sina Daisy at Gaius laban kay Matias. Sinubukan ng mga kalaban na hiyain si Matias na tinutuya ang kanyang sirang sagisag at ang katotohanan na mag-isa siyang pumasok sa laban, iniisip na ang pangalawang akademya ay sumuko na. Ipinapalagay ng mga manonood mula sa unang akademya na panalo na sila sa laban, na nagdadagdag ng 65 na sunod-sunod na panalo. Napansin ni Matias na si Devilish ay isang demonyo na gumagamit ng peking sagisag upang makisalamuha sa mga tao, nagkukunwaring tao. Sa simula ng laban, nagpakawal si Matias ng isang bugso ng apoy na agad nagpatamba sa dalawang kasama ng demonyo. Dumating ang oras ng demonyo na nag-activate ng kanyang orasayon bago pa man magpasa, naalala niya na sa unang akademya ay ipinagbabawal yon. Naiwasan ni Matias ang pag-atake at naghanda upang salakayin ng leeg ang kahinaan ng mga demonyo. Sa isang hampas ng espada, hinarang ni Matias ang isa pang pag-atake at natama ang isang suntok na sumaya sa spellbreaker na nagpapanatili ng peking anyo ng demonyo. Nagulat ang lahat ng malaman nilang si Devilish ay isang demonyo at nagsimulang maglikas ang mga estudyante. Dahil sabay ng apoy ang demonyo, sinira ang bahagi ng kolayso at sinubukan na tumakas matapos mapahiya, ngunit hindi siya nakatakas at tumanggap ng atake sa likod na nagpatambo sa kanya at, kasabay nito, sinira ang kanyang espada na ikinagulat ng direktor sa kakayahan ni Matias na matalo ang isang demonyo ng mag-isa. Si Matias, na siya rin ang misteryosong lalaking nakahot, ay naisip na napuksa na niya ang mga demonyo sa kanyang panahon nang tinatawag siyang Gaius ang matalino. Ikinwento ni Matias kung paano niya inayos ang kanyang reinkarnasyon upang ipanganak libo-libong taon pagkatapos at sa kalaunan, nang mabawi niya ang kanyang mga alaala, napagtanto niyang sa panahon na ito ang pinakamagandang sagisag ay itinuturing na pinakamasama at ang mahika ay nasa pagbaba. Sa pagbabalik sa nakaraang eksena, nag-aalala ang mga tao sa akademya dahil sa katawan ng demonyo. Niyakap ni Luri si Matias dahil sa laban na kanyang ibinigay at tinukso siya ni Alma. Sa kastilyo ng kabisera, tinawag ng hari ang direktor at si Matias na may layuning batiin siya sa pagkatalo ng demonyo. Sinabi ng hari nga ang karaniwan ay bigyan siya ng isang feudo, ngunit si Matias, sa loob, ay nainis dahil wala siyang interes dito. Sinabi rin na mayroong pag-aalala sa posibleng pagpasok ng mas maraming demonyo at kung mapatunayan ito, ang mga tao ay magkakaroon ng takot. Sa wakas, nag-alok ang hari ng isang kapakipakinabang na bagay, isang mahiwagang espada na may dobleng pag-engkanto, ngunit hiniling ni Matias ang akses sa lahat ng mga mapagkukunan ng piitan. Ginawa ito ni Matias dahil alam niyang sa panahon na ito ay hindi pinahahalagahan ng mga materyales at ang pagbibigay nito sa kanila ay hindi magiging kaaya-aya sa kanila. At sa katunayan, walang problema ang hari sa pagpapahintulot na mapunta kay Matias ang mga mapagkukunan. Sinabi ng hari kay Matias na ang 4 na piling mangkukulam sa kaharian ay nawala, kabilang si Ennard, dating kapitan ng Order of the Mages, na nagpapahiwatig na sila ay mga demonyo at na mas maraming demonyo ang nag-infiltrate sa loob ng mga siglo. Sinabi ni Matias na ngayon na alam na niya na ang mga demonyo ay nagpapanggap bilang mga tao, hindi niya makikita ang kahulugan sa pagpapanatili ng kasinungalingan, kaya't sila ay magtitipon upang pagsamahin ang kanilang mga puwersa. Gayunpaman, tatagal ito ng humigit kumulang 3 buwan, kaya kailangan nilang magtayo ng isang napakalaking hadlang sa paligid ng kaharian gamit ang isang artipakto ng klaseng banal, na tatagal ng 1 buwan upang makumpleto. Kaya tinirekomenda na ipagpatuloy nila ang pagtuturo ng mahika sa natitirang oras. Ang hari, nang walang pag-aalinlangan sa isang 12 taong gulang na batang lalaki na nagbibigay ng mga taktika ng militar, ay hinirang si Matias bilang pinuno ng pakikibaka laban sa mga demonyo. Sa pagsusuri sa mga mapagkukunan ng kastilyo na kailangan ni Matias para sa hadlang, natagpuan nila ang mga mahiwagang bato, mithril, at orichalcum. Natagpuan ni Matias ang isang espada na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay at pinili ito dahil ito ay magiging isang perpektong core para sa hadlang. Pagkatapos, natagpuan niya ang isang kwintas na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay na nagpapataas ng mga benepisyo sa karanasan at ginagamit niya ito upang magsanay sa akademya. Masaya siya na ang mga estudyante ay nasasanay na sa bagong estilo ng mahika. Nalaman ng mga babae ang plano para sa hadlang at sinabi ni Matias na pupunta siya sa isang dungeon upang mangolekta ng mga kinakailangang materyales na hinihiling na sumama sila. Gayunpaman, ayaw ng mga babae na maging pabigat. Gusto ni Alma na gumamit ng busog dahil mas magaling siya dito kaysa sa espada, kahit na iniisip niya na ang busog ay hindi bagay sa mga oras ayon. Ngunit ipinakita ni Matias na siya ay mali, ipinapakita kung paano gumamit ng busog na kargado ng mana gamit ang isang simpleng, ngunit epektibong pagpapalakas. Sinabi ni Matias kay Alma na magiging maayos siya dahil mayroon siyang karaniwang sagisag na perpekto para sa isang gumagamit ng busog at siya ay sumang-ayon na sumama sa grupo. Tinanong ni Luri, nasabik, kung maaari rin ba siyang gumawa ng pareho, ngunit sinabi ni Matias na ang kanyang sagisag ay mas mahusay para sa mga pagpapalakas. Natuwa si Luri dahil mahilig siya sa mga pagpapalakas at nagpas siyang sumali sa grupo upang ituro siya ni Matias. Natagpuan yung kakaiba na siya ay napakasaya sa sagisag na kanyang tinanggihan nang siya ay muling ipinanganak.
Isinasaalang-alang ang estratehiya para sa kupunan, si Matias, gamit ang kanyang ikaapat na sagisag, ay maaaring ipagtanggol ang harap, si Alma, gamit ang kanyang busog, ay magtatanggol sa likuran, at si Luri ay magbibigay ng suporta gamit ang kanyang unang sagisag. Nagsimula ang unang dungeon ng ating mga bida. Sinabi ni Matias na ang lakas ng mga halimaw ay naging ibahin sa pagbaba nila ng palapag. Pagkatapos ng pagsasabi nito, agad siyang naghanap ng halimaw at mabilis na nakahanap ng isa upang magsanay ang mga babae sa kanilang mga kakayahan. Pinuntirya ni Alma ang halimaw gamit ang kanyang busog na kargado ng mana at winasak ang carapace nito na naghahanda para sa pangalawang atake. Sinabi ni Matias sa kanya na subukan ng isang bagong bagay, panatilihing nakatens ang busog at pakiramdam ang koneksyon sa pagitan niya at ng palaso. Nang pakawalan niya ito, lumitaw ang isa pang nilalang at nag-deviate ang palaso, kaya tinawag ang atake na ito na directed by thread. Ipinaliwanag ni Matias na maaari itong pagbutihin upang tumama sa dalawang target gamit ang isang palaso. Nagpa siya si Alma na subukan ang kanyang bagong kakayahan at sinabi ni Matias sa kanya na mangolekta ng mga materyales na iniwan ng mga halimaw. Tinanong ni Luri kung magsisimula na ba sila sa mga pagpapalakas, ngunit sinabi ni Matias na hindi pa, kailangan muna nilang maghanap ng isang bagay na uumpisahan sa pag-inkanto. Sinabi ni Matias na dapat matutunan ni Luri na lumikha ng mga sandata upang mainkantuhan ang mga ito pagkatapos, kaya't sinira niya ang isang bahagi ng pader at sinabi na oras na upang pinuhin ang materyal na nakuha. Upang lumikha ng mineral, kailangang dumaan ito sa iba't ibang proseso ng mahika. Sa pagkuha nito, maaari silang gumawa ng mga sandata. Gumawa si Luri ng bakal at mithril at sinabi ni Matias na para sa kanyang unang pagtatangka, hindi ito masama, habang pinagmamasdan ng masayang mukha ng dalaga. Nagpatuloy kami kay Alma na nagsasanay at nagawang tamaan ng tatlong halimaw ng sabay-sabay gamit ang kanyang palaso, nagtipo ng ilang materyales at iniisip ang kanyang mga kasama. Sa kanyang pagbabalik sa kinaroroonan nila, nakita ni si Luri na sinisira ang isang pader gamit ang isang espada na kakagawa lamang. Masaya ang dalawang babae sa malaking pag-unlad ng kanilang mga kakayahan. Ngayon ay maaari nang gumawa si Luri ng mga kagamitan. Sinabi ni Matias na bababa siya hanggang sa ikasampung palapag. Nag-aalala ang mga babae, ngunit ito ay magiging isang pagsubok upang makita kung gaano sila natutunan. Ang palapag na pinadala ni Matias sa kanila ay hindi katulad ng mga nauna. Lumitaw ang ilang kakaibang mga suso na sinubukan ni Luri na talunin gamit ang isang oras yung apoy, ngunit walang epekto. Gayunpaman, si Alma, gamit ang kanyang mga palaso, ay madaling natalo ang mga ito. Pagkatapos, lumitaw ang dalawang bagong halimaw at walang epekto ang mga palaso ni Alma sa isa sa kanila hanggang sa gumawa si Luri ng mga pagpapalakas ng mga palaso at madali silang natalo ni Alma. Si Matias, gamit ang kanyang kwintas, ay tumulong sa kupunan na makakuha ng karanasan ng mas epektibo. Biglang lumitaw ang isang lobo na tinatawag na assassin dog. Sinabi ni Matias na ito ang tunay na pagsubok at ito ay mas malakas kaysa sa ibang mga halimaw. Sinubukan ng assassin dog na salakayin si Alma, ngunit ginamit ni Luri ang isang apoy na hadlang upang protektahan siya, na nagpapahintulot kay Alma na magbukas ng pabalat at gumamit ng dalawang palaso na kayang talunin ng aso na may kaunting kahirapan. Gumawa si Matias ng kampo para makapagpahinga ang mga babae habang bumaba siya sa mas malalim na mga palapag. Sinabi ni Alma na may pag-aalala kay Matias na delikado yun dahil sa dungeon na ito ay umabot lamang sila sa ika-23 palapag at sa pagkakataong yun, ito ay isang grupo ng 30 lalaki na may basbas ni Gaius, ang Diyos ng Mahika. Pinapaisip nito si Matias kung ang pangalan ay isang simpleng pagkakataon lamang. Habang bumababa sa mga palapag, tinatalo ni Matias ang mga mahihinang halimaw sa paghahanap ng adamantine nang maramdaman niya ang presensya ng leader ng palapag. Sinabi niya na ito ay may mas kaunting kapangyarihan kaysa sa isang orasayan sa kanyang nakaraang buhay. Nang makarating siya sa palapag kung saan naroroon ang leader, mayroong isang aglomerasyon ng mga halimaw na kanyang winasak ng may lubos na kahusayan. Gumamit siya ng pinilit na pagtuklas at nagawa niyang mahanap ang leader, si Archie Serpent. Sinimulan ng Archie Serpent na hampasin ang lupa na nagpalipad kay Matias sa ere. Habang iniiwasan ng pag-atake, sinabi niya na maaari na niyang patayin ito at ang laso ng ahas ay bumubuo ng mga usok na kontaminado ang hangin sa paglipas ng panahon. Naglabas si Matias ng isang atake na pumutol sa isang maliit na bahagi ng katawan ng ahas at pinabayaan ang kanyang sarili na lamunin upang maglabas ng isang pagsabog sa loob nito. Pagkatapos, naglabas siya ng isang serye ng mga orasayan sa kanyang espada at gumawa ng isang malalim na hiwa na nagpabagsak ng berding dugo ng ahas, ngunit ito ay matibay. Naglabas si Matias ng isang mahiwagang bato at sinira ito na nagdulot ng isang serye ng mga partikula na nagtipon at nagpalakas sa espada na lumikha ng isang espesyal na orasayan na nagpapatay sa Archie Serpent. Sa isang maikling pag-uusap, may isang demonyo na nagsalita kay Eard tungkol sa pagsabog na dulot ni Matias, ngunit hindi sila naniniwala na ito ay isang tao dahil sa panahon ngayon ay walang mga taong ganoon kalakas. Bumalik si Matias sa kampo kasama ang kanyang mga kaibigan at ipinakita ang bangkay ng ahas na nagsasabi na napuno niya ang kanyang inventaryo na nagdulot ng mga sigaw ng pagkagulat mula kina Luri at Alma. Sa guild, ang mga adventurer ay pinagmamasdan ng ating tatlong bida. Sinabi ng receptionist na ang mga estudyante ng pangalawang akademya ay nakakaagaw na ngayon ng pansin dahil malaki ang kanilang progreso sa kanilang mga misyon. Gusto nilang ibenta ang kanilang mga nakuha mula sa dungeon. Tinanong ng receptionist kung si Matias ba ang nagdadala ng mga bagay at ipinakita niya ang pinutol na ulo ng Archie Serpent na ikinagulat ng receptionist. Sa labas, hindi makapaniwala ang dalaga na gumagamit siya ng mahika ng imbakan at ipinakita ni Matias ang isang mahiwagang bato na nakuha niya sa pagkatalo ng Archie Serpent.
Ang batong ito, para sa kanila, ay antas ng pambansang kayamanan, bagaman para kay Matias, ito ay karaniwan lamang. Nakatanggap sila ng 750 gintong barya, at hinati ni Matias ang pera ng pantay-pantay, 250 barya bawat miyembro. Biglang naramdaman ni Matias ang presensya ng 2 demonyo at nagbabala ang kailangan nilang bumalik sa akademya. Nagbabago ng plano, 2 demonyo ang nag-uusap sa paghahanap ng mangkukulam na natalo kay Devilish. Gustong subukan ni Rill ang mangkukulam na may sirang sagisag. Sinuri ni Matias ang mga demonyo at sinabi na ang isa ay mahina, ngunit ang isa ay mas malakas kaysa kay Devilish, kaya tinutusan niya si Alma at Nuri na harapin ang mahina, habang siya ang bahala sa mas malakas. Wala pang tiwala ang mga babae dahil hindi pa sila nakaharap ng demonyo, at sinasabing sila ay masyadong superior, ngunit may tiwala si Matias sa kakayahan ni na Alma at Nuri, at sinabi niya sa kanila na huwag matakot, ang lahat ay ayon sa isang plano na mayroon siya. Kailangan lamang nilang magbigay ng oras habang hinaharap niya ang isa pang demonyo. Nakuha muli ang kanilang kumpiyansa, sumali sina Alma at Nuri sa plano upang talunin ang mga kalaban na kaka-rating pa lamang. Pinaplano rin ng mga demonyo ang kanilang estratehiya. Pinaplano ni Dill, ang mas malakas na demonyo, na gumamit ng isang orasayon mula sa langit, ngunit agad silang naantala ni Matias, na sumalakay sa kanila, ngunit napigilan ito ng kamao ni Dill. Sinubukan itong tapusin si Matias gamit lamang ang isang oras yung apoy, ngunit nakaligtas siya. Habang iniisip ni Matias, tinatayan niya na wala siyang gaanong mana, kaya't gagamitin niya ang mana ng kalaban sa atake na kakalabas lang, at ibabalik ito kay Rill gamit ang mga control spheres na mayroon siya. Inatake ni Luri si DTHR gamit ang mga palasong nagbabago at nagugulo sa mana, na nagdudulot ng kalituhan sa kalaban. Nagpa siya ang mga demonyo na maghiwalay, kaya't si Daryl ay pumunta sa mga babae, habang nagpatuloy ang laban ni Matias at Azrael. Gumamit ng isang orasayon ng demonyo na hindi kayang ibalik ng mga spheres si Matias, kaya't gumamit siya ng isang oras yung apoy at inatake ang kahinaan ng orasayon ni Rill upang ito ay kanselahin. Habang tinutuya ni Matias ang ekspresyon ni Rill, iniiwasan niya ang seri ng mga pag-atake ng espada at sinabi na ang paggamit niya ng espada ay mahina. Sumagot siya ng isang hiwa sa likod ni Rill. Sinubukan ni Rill na tumakas mula sa mga spheres ni Matias, ngunit tinamaan siya at nakatanggap ng isa pang hiwa ng espada na nag-iwan sa kanya ng malubhang sugat. Hinamon ni Azrael si Matias na maghanda para sa kanyang susunod na atake, lumalapit sa kanya. Gayunpaman, sa harap ni Matias, nagpatupad si Azrael ng isang nakatagong orasayon. Iniisip ni Matias kung siya ba ay nagplano ng orasayon sa krus ng mga espada. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Luri at Alma sa mas mahinang demonyo, na napansin ang nakatagong orasayon ni Rill. Nagpatuloy ang labanan ni Matias at Rill, ngunit ang ataking mahika ni Rill ay sumay sa mga spheres ni Matias. Kahit na walang pinsala si Matias, nagdesisyon si Rill na umatras ng taktika, hanggang sa mapigilan siya ng isang obstruction orb. Pinipigilan ng mga spheres si Matias ang daloy ng mana, na nagbabawal kay Rill na lumipad at pinabagsak siya. Kinansela ni Matias ang huling pagtatangka ni Rill ng isang ataking eksplosibo kapalit ng kanyang buhay, na nagdudulot ng paglabas ng isang horde ng mga halimaw. Pumunta tayo sa laban ni na Alma at Nuri laban kay demonyong di tumama si Alma ng isang palaso at pareho silang tumakas, pinapanatili ang distansya tulad ng nararapat. Nagdesisyon si Matias na magtungo sa mga dalaga at tapusin ang demonyo na nagtatanong tungkol kay Rill, na pagtanto na siya ay natalo. Ipinakita ni Matias ang orasayon na pumapatay ng demonyo, o isang katulad nito, dahil hindi niya ito magagamit sa oras na iyon dahil sa kakulangan ng mana. Sinubukan ni Daryl na tumakas, ngunit gamit ang palaso ni Alma na pinahusay ng kapangyarihan ni Matias, nasira ang isang pakpak ng demonyo at pagkatapos ay tinapos ng isa pa, pinabagsak siya sa lupa at matagumpay na nagtapos ang laban. Habang si Alma at Nuri ay nagpapalitan ng papuri, nagsimulang palibutan sila ng mga tao. Sinabi ni Matias na oras na para umalis at nag-activate ng isang orasayon ng galaw, halos lumilipad, nakasama ang mga dalaga. Pinuri nila ang magandang paglubog ng araw mula sa taas. Sa kastilyo, pinuri ng hari sina Matias, Nuri, at Alma para sa kanilang mga ginawa. Iminungkahi ng hari kay Matias na kumuha ng higit pang mga mapagkukunan mula sa imbakan, at pagkatapos ng ilang segundong pag-iisip, nagdesisyon siyang humiling ng mga bagong dungeon, na sinang-ayunan ng hari. Tinanong din sina Alma at Nuri kung ano ang nais nila, at pareho silang humiling ng pera, bagaman sa magkaibang tono, si Alma na may sigla at si Nuri sa mas kalmadong paraan. Aayusin ng hari ang halaga para sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos tanggapin ang kanilang mga kahilingan, naramdaman ni Matias ang presensya ng isang nagtatagong demonyo na nagmamasid sa kanila at binalaan ito na magpakita, ngunit walang nakuha na tugon, sinira niya ang orasayon ng demonyo, narinig ang isang sigaw ng sakit. Kilala ng direktor at ng hari ang tinig ng sigaw, na naging si Ennard, dating kapitan ng Order of the Mages. Sinabi ni Matias na ang orasayon na nagpapahintulot sa pag-EPSI ay isang permanenteng magic interference, at ipinakita niya sa kanila ang isang mapa na may lokasyon ni Ennard. Ipinaliwanag ni Matias ang mga koordinasyon kung saan niya naramdaman ang interruptayo ng sirain ng orasayon, na ikinagulat ng hari ang kakayahan niyang matukoy ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng pagsira ng isang orasayon. Tinanong ng direktor si Matias kung ano ang dapat nilang gawin, at nagpasya siyang dapat nilang bisitahin ang kuta ng demonyo. Sinabi ni Alma na matatagalan silang makarating doon, at ang opsyon ng teleportasyon ni Matias ay hindi sapat dahil masyadong malayo ang kanilang lugar. Hindi makapaniwala ang mga dalaga na itinuring ni Matias na walang kwenta ang isang makasaysayang orasayon. Sa isang bundok, pinag-uusapan ni na Alma at Nuri kung gaano sila kasabik sa usaping ito. Ipinag-utos ng direktor na mangolekta ng 1.5 tonelada ng mithril para kay Matias.
Nagtatanong ang mga dalaga kung kailan sila darating sa kuta ng demonyo. Pagkatapos ng ilang minuto, nakarating sila sa isang kuta na inaakala nilang pag-aari ng demonyo, ngunit nagpunta si Matthias para makipag-usap kay Iris, ang itim na dragon. Inatake ni Iris si Matthias kasama ang iba pang mga dragon sa kanyang nakaraang buhay, ngunit mas malakas si Matthias at sumuko ang itim na dragon bago pa siya mapatay. Natukoy ni Iris na sila ay nag-i-intrude sa kanyang teritoryo at binalaan si Matthias na kung tumapak siya ng isang hakbang pa, siya ay mamamatay. Tumutok si Matthias sa kahinaan ng orasayon at kinansela ito. Nagulat si Iris sa pagkansela ng kanyang orasayon at tinanong kung sila ay sang-ayon sa mga propesya. Ibinunyag ni Matthias na siya yun, ngunit muling ipinanganak. Si Iris, na nagsusumamo at umiiyak, humihingi ng tawad dahil ayaw niyang mamatay. Nagsorry si Iris ng labis na nagdulot ng kalituhan sa mga dalaga dahil hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari at kung ano ang sinasabi niya sa lengguwahe ng dragon. Ipinaliwanag ni Matthias kay Iris na kailangan nilang dalhin sila upang pumatay ng ilang mga demonyo dahil ang kanyang teleportation ay hindi kapakipakinabang sa kasong ito. Sinabi ni Matthias sa mga dalaga na dadalhin sila ni Iris, ngunit pinigilan siya ni Iris at ipinakita ang kanyang mga pakpak na masyadong nasira, kaya't hindi siya makalipad. Nasira ang kanyang mga pakpak dahil sa isang magic reactor ng isang kaharian ng tao na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Pagkatapos, sumabog ang lahat ng iba pa, at dahil doon, ang mga tao ay nagkaroon ng cultural setback. Inayos ni Matthias ang mga pakpak ni Iris, bagaman hindi ganap dahil sa kakulangan ng mana. Nagsimula silang mag-usap sa lengguwahe ng tao, ngunit may kondisyon na panatilihing lihim na siya ang reinkarnasyon ni Gaius. Ipinakilala ni Iris ang kanyang sarili kina Alma at Luri, at nagulat ang mga dalaga. Dinala ni Iris ang kuponan, at ibinigay ni Matthias ang mga koordinasyon kung saan sila dapat pumunta. Naghanda si Iris na maglakbay sa bilis na kaya ng mga tao, ngunit pinigilan siya ni Matthias at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa Morrows. Ipinaliwanag niya na base ito sa lakas ng dating kaibigan ni Gaius sa kanyang nakaraang buhay. Sa narinig na pangalan, nag-isip ang mga dalaga kung ang tinutukoy nila ay si Luther, ang Diyos ng Espada, at si Tages, ang Diyos ng Mahika. Nagdulot ito ng kanilang pag-iisip na sila ay sakay ng malamat na itim na Dragon Iris. Si Matthias, na sinusubukan na maging mas tahimik hanggat maaari, ay nagsabi na malamang na ibang tinutukoy nila at na ang bilis na ito ay hindi kayang suportahan ng isang normal na tao. Kaya tinutusan niya si Iris na gamitin lamang ang 0.2% ng kanyang bilis, kaya nagsimula ang kanilang paglalakbay patungo sa nayon kung saan nagtatago ang mga demonyo. Paglapagsakutan ng mga demonyo, pinuto ni Matthias ang isang demonyo sa dalawa. Nagulat sina Alma at Luri dahil natalo ni Matthias ang demonyo sa loob ng ilang segundo, habang si Iris, na natakot, ay nagpasalamat na si Matthias ay nasa kanilang panig. Sa loob ng kuta ng demonyo, naramdaman ng mana ng dalawang demonyo, isa kay Ennard at ang isa pa, mas malakas. Ngunit, sa kabutihang palad ni Matthias, nakabawi na siya ng kanyang buong mana. Nagkaroon ng masamang landing si Iris, na bumangga sa pader at tuluyang sinira ito. Tinanong ni Matthias kung ayos lang sila, at sumagot ang mga dalaga, na nahihilo dahil sa epekto. Gamit ang isang orasayan ng telepatiya kay Alma at Luri, ipinaliwanag ni Matthias na magiging kapakipakinabang ito sa koordinasyon nila sa labanan. Bagaman nag-aalinlangan, sumang-ayon sila, at ang grupo ay pumasok sa kuta, na gumagamit ng telepatiya. Ipinaliwanag ni Matthias kina Alma at Luri na walang tao dahil gumagamit ang mga demonyo ng orasayan ng pagtatago na nagtatago ng kanilang kapangyarihang mahika. Sa pagkapansin na may mas kaunting usok kaysa karaniwan sa isang lugar, inihayag ang lokasyon ng isa sa mga demonyo. Nang itanong nila kung nasaan ang isa pang demonyo, sumagot si Matthias na hindi nila ito mahahanap at dapat silang magtuon ng pansin sa isa na ito. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isang orasayan ng iradyasyon na nagpapakita ng nakatagong demonyo. Inatake ni Alma ang demonyo, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi tumugon si Ennard. Sumagot si Matthias na hindi ito napansin. Nagpatuloy si Alma sa pag-atake, tinamaan ang noo ni Ennard, bagaman walang gaanong epekto. Nainis si Ennard, iniisip na ang kanyang pagtatago ay perpekto, nagdududa kung ang nakikita niya ay talagang si Matthias, dahil hindi posible na nakarating siya doon ng napakabilis. Inatake ni Ennard si Matthias, ngunit hinarang niya ang lahat ng mga pag-atake gamit ang kanyang espada, at nagpalitan sila ng ilang mga salita. Tinawag ni Ennard si Matthias na isang mahusay na impostor, naniniwala pa rin na hindi ito totoo. Sinagot ni Alma ng isang seri ng mga guided arrows, habang patuloy na iniiwasan ni Matthias ang lahat ng mga pag-atake ni Ennard, hanggang sa siya ay mapagod at hamina dahil sa mga palasong may laso ni Luri. Naipon ito ang mana ng kalaban hanggang sa maubos ang kanyang enerhiya. Sa wakas, napilitang mag-transform si Ennard, naging mas malaki at abominable. Ipinaliwanag ni Matthias na ginamit niya ang Disgrace, isang secret technique ng mga demonyo na gumagamit ng buong mana upang mapataas ang lakas at kapangyarihang mahika, hanggang sa humantong ang gumagamit sa kamatayan bilang resulta. Inatake ni Ennard si Alma at Luri gamit ang kanyang kuko, ngunit ito ay isang orasayan ng pagtatago. Tinapos ni Alma si Ennard ng isang palaso sa noo. Sina Alma at Luri ay nagalak sa kanilang pagkatalo kay Ennard, at pinuri sila ni Matthias, hiniling na hintayin siya sa langit kasama si Iris, habang siya ay bahala sa isa pang demonyo. Sinimulan ng reinkarnasyon ni Gaius ang pagsira sa tatlong mahiwagang bato na tumutulong upang maipakita ang isang demonyo ng hamog sa hangin, na pinipilit siyang mag-materialize at maipakita ito. Lumitaw ang demonyo, nagulat na natanggal siya sa kanyang estado ng hamog. Nagpalitan sila ng ilang mga salita, at sinabi ng demonyo kay Matthias na maghanda na para mamatay, dahil nasa mas mataas na antas siya kaysa kay Matthias.
Nagsimula ang laban at nagawang harangan ni Matias ang mga suntok ng demonyo hanggang sa isang punto, ngunit ang isa sa mga pag-atake ng demonyo ay pumutol sa braso ni Matias na nag-iwan sa kanya ng malubhang sugat. Sinabi ng demonyo kay Matias na bibigyan siya ng pagpipilian kung paano mamatay, ngunit sinabi ni Matias na wala pa siyang plano para doon. Pagkatapos ng pagsusuri, bumalik sa pwesto ang braso ni Matias na parang walang nangyari. Mula pa sa simula, naglagay na si Matias ng isang orasayan ng regenerasyon. Pinayagan ni Matias na putulin ang kanyang braso upang may sigaw ang isang kumpletong pagsusuri ng mahika ng kanyang kalaban. Ngayon, hindi na makapagpatama ng anumang atake ang demonyo. Gumanti si Matias ng isang hiwa ng espada sa kamay ng demonyo na nagdulot ng pinsala at nag-iwan sa kanya ng kaunting sugat. Inisip ng demonyo na gumagamit si Matias ng toxic magic, kaya dinala niya ito sa limitasyon at gumamit ng overcharge ng circuit magic, isang orasayo na katulad ng disgrace ni Ennard, ngunit mas advanced at may mas kaunting posibilidad na mamatay. Kinansela ito ni Matias ng madali. Pagkatapos, gumamit ang demonyo ng isa pang orasayo na nagiging hamog ang lahat ng kanyang nahawakan, ngunit muli itong kinansela ni Matias. Ipinaliwanag ni Matias na wala nang magagawa ang demonyo laban sa kanya dahil ganap na niya itong na-analyze. Sinabi niya na hindi siya gumamit ng toxic magic sa kanya, kundi isang orasayo na nagbabago ng kanyang kontrol sa mahika at pinipilit siyang sumipsip ng mana mula sa kapaligiran. Dahil dito, magsisimulang sumipsip ng mana ang demonyo hanggang sa punto na siya ay sumabog, na nagdulot ng isang malaking pagsabog sa lugar. Matapos ang pagsabog, lumitaw ang isang pink na gemstone. Bumaba mula sa langit si Luri at nagpatong sa ibabaw ni Matias na nagpapakita ng pag-aalala para sa kanya. Tinanong ni Alma tungkol sa bato at ipinaliwanag ni Matias na ito ay isang Dragon Vein Pillar. Ang orasayo na nagtataglay ng Dragon Vein ay may layuning tawagin ang mga horde ng mga halimaw patungo sa kabisera. Nag-aalala sina Alma at Luri, sinabing kailangan nilang ilikas ang lahat ng tao sa kabisera, ngunit hiniling ni Matias na magpakalma sila dahil nag-ulan ng pagsabog ang mana ng vein at inilipat ang punto ng pag-invoke sa humigit kumulang 10 kilometro mula sa kabisera. Binanggit ni Luri na 10 kilometro ay masyadong malapit pa rin, ngunit iginiit ni Matias na magpakalma sila at may plano siya na sisimulan pagkatapos. Kaya tumalis sila sa langit kasama si Iris, pabalik sa kabisera. Nagtataka si Iris, nalilito, kung ano ang gagawin niya ngayon dahil natapos na niya ang kanyang misyon. Tinanong ni Matias kung kaya niyang gamitin ang kanyang orasayon upang mag-adapt ng isang human form. Sumagot si Iris na kaya niya, at hiniling ni Matias na sumama siya sa akademya kasama sila, hindi dahil kailangan niyang matuto ng isang bagay, ngunit upang maging bahagi ng koponan at samahan sila sa pakikipagsapalaran na ito. Sa ganitong paraan, nag-adapt si Iris ng kanyang human form. Tinakpan ni Luri ang mga mata ni Matias upang hindi niya makita si Iris na lubos na hubad. Pagdating sa akademya, ibinigay ni Matias ang mga sungay ni Ennard sa direktor bilang patunay na siya ay napuksa. Napahanga ang direktor at nagkomento na sa kalaunan, wala nang natitirang kayamanan ng akademya upang ialok bilang gantimpala. Ang kahilingan ni Matias ay hindi isang material na bagay, kundi tanggapin si Iris sa akademya. Ipinaliwanag ng direktor kay Iris kung ano ang magiging pagsusulit upang makapasok sa akademya, kailangan niyang makakuha ng hindi bababa sa 47 sa 50 puntos upang makapasa. Hiniling ni Matias na pangasiwaan si Iris nang hindi nakikialam na nagdulot ng kaunting kalituhan sa direktor. Nais ni Matias na pangasiwaan siya dahil nagdududa siya na maaaring hindi niya magamit ng maayos ang kanyang mga orasayon dahil hindi pa matagal nang mag-transform siya sa tao. Mahalaga ang pangangasiwang ito dahil maaari niyang sirain ang akademya bago matapos ang pagsusulit. Tinanong ng mga dalaga si Matias kung bakit hindi niya nabanggit sa direktor ang tungkol sa Dragon Pillar at ang horde ng mga halimaw. Sinabi ni Matias na gagawin niya ito pagkatapos ng pagsusulit at sa ngayon, ayaw niyang magdulot ng takot. Pagkatapos, kinuha ni Matias ang kaliwang kamay ni Iris upang iguhit ang isang sagisag habang hinihikayat siya ng mga dalaga para sa pagsusulit kinabukasan. Kinabukasan, nagsimula ang pagsusulit na pagsusulat. Mukhang hindi pamilyar si Iris sa panulat at tinta na ibinigay sa kanya. Pagkatapos, dumiretso siya sa praktikal na pagsusulit kung saan si Kapitan Gale ang tagasuri. Ipinaalala ni Luri kay Matias na siya rin ay hinarap si Gale sa kanyang praktikal na pagsusulit gaya ng gagawin ni Iris. Sa pagsisimula ng pagsubok sa espada, nahulog ni Iris ang kanyang espada sa lupa at sinamantala ito ni Gale para umatake. Hindi ka panipaniwala, sinunggaban ni Iris ang espada ng kanyang kalaban gamit ang hubad na kamay nang hindi nasasaktan. Pagkatapos, itinaas niya si Gale sa hangin at dahil kailangan niya itong talunin gamit ang espada, hinampas niya ito. Sa kabutihang palad, ginamit ni Matias ang isang orasayo ng proteksyon kay Kapitan. Nabigla ang direktor at nagtanong kung ang batang babae na ito ay normal. Pumunta kami sa pagsubok sa mahika, kung saan kailangan nilang tamaan ng 5 target na nasa larangan gamit ang isang orasayon. Sinubukan ni Iris na tamaan ng isang target, ngunit ang atake ay nalihis patungo kay Matias at sa iba pa. Pinotektahan niya ang mga tao sa paligid niya, ngunit yakap ni Luri at Alma ang isa't isa dahil sa takot. Sinabi ni Iris na nakakapagtaka na hindi niya matamaan ang target at sa kanyang pangatlong pagtatangka, nagpasya siyang huwag nang magkamali. Samantala, muling naglunsad ng kalasag si Matias. Nagawang sirain ni Iris ang lahat ng target, ngunit pati na rin ang lahat ng nasa paligid, na nag-iwan ng malaking butas na kailangan pang ayusin ni Matias. Nagpa siya ang direktor na tanggapin na lamang si Iris dahil sa kanyang kahangahangang lakas. Pinuri ni na Alma at Luri si Iris. Nag-usap sina Matias at Edward tungkol sa pag-usad ng pagkolekta ng mga materyales para sa hadlang.
Sinabi ni Edward na nais niyang lahat ay lumabas ayon sa inaasahan dahil kulang sila sa mga gloriosong sagisag na marami ang unang akademya. Iminungkahi ni Matias na humingi ng tulong, ngunit binigyan din ni Edward na ang relasyon sa pagitan ng unang at pangalawang akademya ay hindi naging maganda, kaya't siya ay hihingi ng tulong mula sa hari. Pagkatapos nito, nagreklamo ang direktor ng unang akademya kay Edward, pinapalagay na mas mataas ang kanyang akademya dahil sa dami ng mga gloriosong sagisag na mayroon sila. Sa isang seryosong tono, sinabi ni Edward na oras na upang itigil ang mga kalokohang ito at magtulungan para sa pagkolekta ng mga materyales para sa hadlang. Si Facas, nagalit, ay nagsabi na ang paligsahan ay kinansela dahil sa panghihimasok ng mga demonyo, ngunit agad na pinutol ni Edward ang argumento dahil ang demonyong nanghimasok ay kanyang estudyante na iniwan ng direktor na walang salita. Iminungkahi ni Matias na ulitin ang intereskwelahan na paligsahan na may kondisyon na ang magwawagi ay makakakuha ng anumang nais mula sa natalo. Ang kondisyon ni Facas ay hindi maaaring lumahok si Matias at ang mga miyembro ng kanyang koponan. Sumang-ayon ng parehong panig at idiniklara na ang paligsahan ay magaganap sa loob ng 2 araw. Umalis si Facas na may ngiti ng kumpiyansa. Nagtanong si Edward kung kaya nilang manalo sa paligsahan na ito, ngunit tiniyak ni Matias na walang pagdududa tungkol dito. Dumating ang araw ng paligsahan at nakita ang unang akademya na may malaking pangkat ng mga estudyante. Sinabi ni Matias na naisip niyang gamitin si Iris sa laban na ito kung magiging mapanganib ang sitwasyon, ngunit hindi niya naramdaman ang presensya ng anumang demonyo, kaya't hindi niya ito nakita na kailangan. Lumitaw ang direktor ng unang akademya na may kumpiyansa, tinutukso ang ating mga kasama at nagtatanong kung nasaan ang kanilang mga kalahok. Ilang segundo pagkatapos, lumitaw ang 5 miyembro ng pangalawang akademya na nagulat kay Facas na naisip na sila ay tinutuya. Sa pagsisimula, nagpa siya ang pangalawang akademya na bugbugin ang kariban na akademya, ngunit habang nagsasalita sila ng mga oras ayon, sinimula ng 5 miyembro ng pangalawang akademya na atakihin sila ng walang oras upang tumugon, salamat sa mahika na walang oras ayon, kaya't nakamit nila ang isang ganap na tagumpay. Muli, nagsimula si Director Facas ng kanyang mga palusot na nagsasabing ang mga kalahok na estudyante ay mga halimaw, kaya't hiniling niyang si Iris ang lumaban. Wala si Iris na espada para lumaban, ngunit ibinigay ni Matias sa kanya ang espadang kitatanggap lamang. Sinuri ng isa pang direktor ang espada upang tiyakin na wala itong pandaraya at napansin na ito ay isang karaniwang espada. Hindi sinasadyang tinupi ni Iris ang espada at sumigaw ang isa pang direktor ng takot sa kapangyarihang nagmumula kay Iris, tinawag siyang halimaw. Nainsulto ang Direktor Edward at tumanggi na sundin ang mga utos na ito. Sa sandaling yun, lumitaw ang hari na narinig ang mga huling salita ng direktor at inutusan ng kanyang mga gwardya na arestuhin siya dahil sa pagtataksil. Nagbigay ng maikling talumpati ang hari sa mga estudyante ng unang akademya, sinasabing pag-aralan nila ang mahika na walang orasayan at magtulungan sa plano ng hadlang. Pagkatapos, nakita namin sina Matias at ang mga dalaga sa isang kuweba na pinag-uusapan ang nangyari at nagagalak sa paghahambing sa unang akademya. Sinabi ni Matias na dahil dito, ang mahika na walang orasayan ay makakakuha ng higit na katanyagan. Nagtanong si Luri kung ano ang gagawin nila ngayon at sumagot si Matias na hahanapin nila ang isang mahiwagang bato para sa core ng hadlang. Dapat itong magkaroon ng hindi bababa sa 60 centimeters. Lahat ay tumingin ng maigi kay Iris dahil ang mga dragon na katulad niya ay mayroong mahiwagang bato na hindi bababa sa 80 centimeters na nagpagulat sa dalaga. Ngunit hindi papatayin ni Matias ang ating dragona. Ang paraan upang mahanap ang bato ay sa pamamagitan ng pagpatay sa isang napakalakas na halimaw. Nakita namin ang mga dalaga na pumapatay ng mga lobo habang napansin na si Iris ay hindi pa rin magawang kontrolin ang kanyang lakas. Malapit na silang magpatawag ng halimaw at hiniling ni Matias kay Iris na magbigay ng kaunting mana sa orb, ngunit siya ay sumobra dahil hindi niya magawang kontrolin ito ng maayos na nagdudulot ng isang mas malakas na halimaw na lumitaw kaysa sa inaasahan. Nainis si Matias at pinagalitan ng dragona dahil sa kawalan ng pag-iingat sa pagbibigay ng mana sa halimaw. Ipinagtanggol ni Iris ang kanyang sarili, naalala kung paano dati ay nakagawa si Matias ng mga pagkakamaling ganito, na samayon ng 3 bundok ng siya ay si Gaius. Lumitaw ang halimaw, na sa huli ay isang higanting dragon. Naghanda si Iris at kinuha ang inisyatiba sa unang suntok, ngunit itinapon siya ng higanting dragon palayo. Hiniling ni Matias kay Iris na hikayatin ng higanting dragon, ipinaliwanag sa kanya ang isang plano na hindi niya gusto. Sinimulan ni Iris na magsalita sa wikang dragon at ininsulto ang kanyang kalaban na nagpagalit sa dragon at sinimulan siyang habulin. Nagtanong ang mga dalaga kung bakit hinahabol si Iris ng dragon, at ito ay dahil tinawag niya itong butiking may pakpak, ang pinakamasamang insulto na maaaring sabihin sa isang dragon. Inutusan ni Matias si Iris na patuloy na ilihis ang atensyon ng dragon at hiniling kina Alma at Nuri na simulan ng pag-engkanto at maglunsad ng mga palaso, bagaman hindi ito nagkaroon ng epekto sa higanting dragon. Samantala, inilagay ni Matias ang mga magic circles sa paligid. Napansin ng higanting dragon kung saan nanggagaling ang mga palaso at natakot sina Alma at Nuri, ngunit pinrotektahan sila ni Iris at inatake ang dragon ng isang suntok na nagpatigil dito. Nagalit ang dragon at bumalik si Iris sa pag-atake na tumatalon at sumuntok muli. Naghanda ang higanting dragon para gumanti at pinayuhan ni Matias si Iris na huwag tumanggap ng mga atake mula sa itaas. Tinanggap ni Iris ang atake mula sa itaas na itinulak siya sa lupa. Hindi nagawang sakta ng mga palaso ang dragon at lumalaban ito sa mga laso na ginamit sa mga demonyo. Kaya't ang pinakamabisang paraan upang talunin ito ay sundin ang plano. Hinamon ni Iris ang dragon na gamitin ang kanyang dragon breath na naghahanda ng isang malakas na pag-atake ng dragon breath.
Ito ang nais ni Matias, ang orasayon na ginawa niya gamit ang mga orbs ay ibinabalik ang atake ng dragon laban sa sarili nito, ngunit nangangailangan ito ng oras upang maisaaktibo. Tumakbo si Iris upang makalabas sa zonang peligro na nasa butas na iniwan niya sa likuran, at sinubukan siyang tulungan ni Matias dahil kung tatanggapin niya ang epekto, gaano man siya kalakas, hindi siya makakaligtas. Nagbigay ng kalasag si Matias sa Dragona, ngunit siya ay tinamaan ng Dragon Breath. Nagtanong sina Alma at Nuri kung nasaan sina Iris at Matias nang lumitaw ang huli. Sa likuran, buhat ni Iris ang mahiwagang bato na iniwan ng dragon nang siya ay natalo. Matapos makita kung paano kumilos si Iris, tinanong ni Matias kung nais niyang maging bahagi ng koponan ng opisyal. Sumagot si Iris ng oo, at nagalak ang mga dalaga na isama siya. Ngunit bago yun, kailangan pang ayusin ni Matias ang isang bagay sa akademya. Sinira ni Matias ang lupa upang simulan ang pagsasanay. Mahina si Iris sa pagkontrol ng kanyang katawan at pagbabantay sa ilalim ng kanyang mga paa, kaya't makakatulong ito sa kanya na umangkop sa kanyang anyong tao at magkaroon ng mas mahusay na memorya ng kalamnan na umaangkop sa lupain. Nagsimula ang pagsasanay ni Iris. Mayroong isang suso sa kanyang ulo at kailangan niyang umiwas sa mga palaso ni Alma na tumatama sa suso. Umiwas si Iris sa palaso sa pamamagitan ng isang malaking talon, ngunit nagbago ang direksyon ng palaso at tinamaan ang target. Ganito nagsimula ang masusing pagsasanay sa pag-angkop ni Iris. Hiniling ni Matias kay Nuri na gumawa ng mga bagong kagamitan upang mapabuti ang kanyang mga orasayon at lumikha rin ng isang sandata para sa kanya. Bukod sa mahiwagang bato, ang dragon na kanilang natalo ay nag-iwan ng mithril at mga kuko bilang mga mapagkukunan. Para sa paglikha ng kanyang sandata, hiniling ni Matias na magkaroon ito ng 8 orasayon. Hindi makapaniwala si Nuri na posible ang mag-engkanto ng 8 orasayon ng sabay-sabay, ngunit alam ni Matias na hindi ito posible, bagaman mayroon siyang isang paraan upang magkaroon ng 8 orasayon ng isang sandata na mag-engkanto ng maraming layer ng sandata. Epektibong ginawa ni Nuri ang espada, at ngayon nais ni Matias na lumikha siya ng isang sandata para sa kanyang sarili. Nagpatuloy ang pagsasanay, at sa wakas nagawang umiwas ni Iris sa ilang mga atake, ngunit patuloy na tinatamaan ni Alma ang suso. Napansin ang pagbuti ng mga galaw ng Dragona. Tinipon ni Matias ang mga dalaga at ipinakita sa kanila ang kanilang mga bagong sandata. Nagsisimula kay Nuri na nagputol ng isang bato gamit ang kanyang bagong gawang espada sa iba't ibang bahagi. Ginamit ni Alma ang kanyang busog at winasak din ng isang bato. Para kay Iris, binigyan niya siya ng isang sibat na walang talam dahil sa kanyang lakas, hindi niya kakailanganin ito, at ipinakita ang kanyang kapangyarihan, sinira niya ang higit pa sa isang bato. Nagpatuloy ang pagsasanay at inutusan ni Matias ang 3 na labanan siya. Pagkatapos, masaya si Matias sa lahat ng nangyari at binanggit niya na kung magpapatuloy ang lahat ng ganito, iiwan niya ang akademya. Nakikita namin ang grupo ng mga demonyo na naghahanda. Sinimulan ng direktor ang misyon na protektahan ng lungsod, F, gamit ang isang hadlang, nagbibigay ng isang talumpati na nagpapamotivate sa mga kalahok, habang ang star team ng akademya ay nakakatanggap ng balita na may kahina-hinalang aktibidad sa mga magic detectors 25 at 26. Hinuli ni Matias ng mga demonyo ito, at nababahala sina Alma at Nuri kung natuklasan ang kanilang mga plano. Ngunit imposible ito, kung hindi ay hindi sana sila madaling natukoy. Ang pinakamalamang ay gumagamit sila ng orasayon ng teleportasyon na tinatawag na Magic Route. Abala sa paghahanda ng hadlang, humingi ng tulong si Matias sa mga dalaga. Paglipat ng lugar, kasama sina Alma, Nuri, at isang dalaga mula sa akademya, nakakita sila ng isang lila na distortion sa langit. Naalala nila ang mga tagubili ni Matias, lumikha si Nuri ng magic circle na hinihiling ni Matias at tiningkantuhan ng mga palaso, na ikinasiya ni Alma at kinagulat ng dalaga ng akademya ang kanyang kakayahan. Sa lila na distortion, nagsimulang lumabas ang mga demonyo, at sinimulan ni Nuri ang kanyang pag-atake, na tumama sa isang demonyo. Lumitaw ang isa pa, at pinutol ito ni Nuri sa gitna gamit ang kanyang espada. Katatapos lang ng fenda na magsara, kaya't walang lalabas na demonyo sa ngayon, at nagalak ang mga dalaga. Naramdaman ni na Alma at Nuri ang isang malaking discharge ng mahika mula sa kabisera at nagtungo roon. Pinuri ni Matias ang kanilang trabaho, at tinanong ng mga dalaga kung ano ang discharge na naramdaman nila. Ipinaliwanag niya na ito ay isang advanced na bersyon ng Magic Route na nagsasakripisyo ng isang demonyo upang makakuha ng mas malawak na saklaw. Sinabi ni Matias na hindi pa tapos ang hadlang, kaya hiniling niya kay Alma at Nuri na patuloy na magbigay ng oras. Lumitaw si Iris na may dalang mga kawan ng mithril na hinihiling ni Matias. Sumama sina Alma at Nuri sa direktor na nagsabi sa kanila na nakuha nila ang mga mahiwagang bato na kinolekta ni Matias. Lumitaw ang ilang estudyante ng akademya na nagbigay babala na nakakita sila ng malaking aktibidad ng mahika sa ibabaw ng akademya. Muling lumitaw ang lila na distortion kung saan lumabas ang isang demonyo. Nagulat ang mga tao sa akademya at naglunsad ng malaking atake ang demonyo na hinarang ng defensive shield ng mga estudyante na medyo ikinagalit ng demonyo. Inutusan ng direktor ang mga estudyante na gumanti, ngunit walang epekto ang kanilang mga orasayon. Naglunsad si Alma ng isang palaso na madaling hinarang ng demonyo habang si Nuri ay nagtatrabaho sa Magic Circle na naging mahirap at nag-iwan sa kanya ng pagod. Humiling siya ng karagdagang oras. Tinukso ng demonyo ang mga estudyante, sinasabing kahit na natutunan nila ang mga orasayon at mahika, mahina pa rin sila. Nagpatuloy siya sa pag-atake, ngunit patuloy pa rin itong hinaranggan. Nahihirapan si Nuri sa Magic Circle at nadama niya ang pagkabigo, ngunit pinananatili ng mga estudyante ang kanilang mga sarili hanggat kaya nila upang matapos ni Nuri ang circle. Na-inspire siya at sa wakas ay natapos niya ito.
Hindi hinayaan ni Alma na masayang ang mga pagsusumikap ni Luri at naglunsad ng isang palaso sa demonyo na nalihis sa daan at tumago sa kanyang leeg. Sinamantala ng mga estudyante ang kanyang pagkabulagta at sinalakay ang demonyo na matagumpay na natalo ito. Ngunit lumitaw ang isang bagong demonyo na mas malakas pa. Naglunsad ng atake ang demonyo na nagdulot ng matinding pinsala sa mga estudyante na nag-iwan kina Luri at Alma na nakatayo pa sa perpektong kondisyon. Ngayon ay may mas maraming mga demonyo sa langit. Buong determinadong labanan ni Luri ang lahat, ngunit nakita ni Alma na ito ay kabaliwan. Nais ni Luri na magbigay ng oras para kay Matias na nagsabing ayaw niyang mabaigo siya. Nagplano ang mga demonyo na simulan ng isang massacre, ngunit dumating si Matias sa oras. Nagulat ang mga demonyo sa kanyang presensya at tinalo niya ang isang seri ng mga demonyo ng may kadalian. Isa sa mga demonyo ay nagalit at ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ngunit agad na tinalo ito ni Matias, kasama ang lahat ng iba pang mga demonyo. Nadama ni Matias na ang kanyang katawan ay nasa isang may kakayahang estado na, at tumakbo sina Luri at Alma patungo sa kanya. Pinuri ng direktor si Matias na nagpasalamat kina Luri at Alma para sa kanilang mga pagsusumikap. Sinabi ni Matias na natapos na niyang hukayin ng butas para sa hadlang, kaya't si Iris at ang iba pa ang bahala na rito. Bumalik sa kuweba, inilagay ni Matias ang mahiwagang bato na lumikha ng isang hadlang na sumasaklaw sa buong akademya. Sinabi ni Matias na may mga bagay pang dapat gawin na ikinalito ni Alma dahil ang akala niya ay kailangan lang nilang i-activate ang hadlang. Ipinaliwanag ni Matias na ang napakalakas na kapangyarihang mahika na nararamdaman nila ay hindi mula sa hadlang, kundi mula sa mga halimaw na inihanda ng mga demonyo para magpatawag ng isang horda. Dahil naroon sila sa hadlang, ang kapangyarihan ng mga halimaw na ito ay magkukonsentre roon. Sinabi ng direktor sa kanyang mga estudyante na ang hadlang ay sisiplo sa akademya, ngunit hindi ang mga kalapit na baryo, kaya't kakailanganin nilang ipagtanggol ang mga ito. Gamit ang enerhiya at mahika, sinimulan ng mga estudyante na puksain ang mga halimaw. Sinabi ni Matias na ang mga bitag na inilagay sa larangan ay malaking tulong at ang mga estudyante ay malaki ang ipinagbago sa mga nakaraang buwan na siniguro na hindi sila matatalo sa mga halimaw na mababa ang antas. Sa ikalawang alon ng mga halimaw, inutusan ng direktor ang kanyang mga estudyante na umatras. Dumating sina Matias at ang mga dalaga na aatupagin ang natitira. Hinawakan ni Matias si Iris at hinihagis siya laban sa isang higanti na agad na natalo ito. Kasunod, tinalo ni Alma ang dalawang higanti, bawat isa ay tinamaan ng isang palaso. Sinabi ni Matias na, sa pagkakaroon ng isang grupo tulad nito, mas magiging madali ang mga bagay. Bigla na lang lumitaw ang isang bagong halimaw na tinatawag na Void Devourer, na lumalaki sa pamamagitan ng pagsipsip ng lahat ng nasa paligid nito. Mas pinili ni Matias na hayaan itong tapusin ang paglaki upang makatipid ng oras. Nang malapit na itong matapos, hiniling niya kay Luri na gumamit ng isang magic circle sa isang bato at ihagis ito sa halimaw. Sa ganitong paraan, ang Void Devourer ay mag-iiwan ng mga materyales at karanasan kapag natalo. Pagkatapos itong ihagis, malapit nang matapos ang paglaki ng halimaw na naglalabas ng malakas na enerhiya. Tiwala si Matias na matatalo niya ito at hiniling lamang sa mga dalaga na umatake mula sa malayo, habang si Iris ay nakatuon sa mga paa nito. Kahit na wala ng maraming mana si Matias, natutunan niyang mahusay na gamitin ang kanyang sagisag upang talunin ang halimaw na ito. Sinimulan niyang tatero ng mata nito gamit ang isang enchanted na espada, pinuputol ang mga paa nito, ngunit agad na nag-regenerate ang mga ito. Gumamit pa ng maraming orasayan si Matias upang magdulot ng tunay na pinsala. Gamit ang isang espesyal na orasayan ng sagisag, nagawa niyang patumbahin ang halimaw na nagbigay daan upang maputol ang leeg nito. Pinuri siya ng mga dalaga sa pagkakatalo nito. Pagsapit ng madaling araw, habang tinitingnan ni Matias ang halimaw, naisip niya na napakakaiba ng anyo nito, kaya't nagkomento siya na dapat niyang pag-aralan pa ang tungkol sa Dragon Veins. Pagkatapos, kasama ang direktor, nagpa siya si Matias na iwan ng akademya. Alam na ng direktor na mangyayari ito, ngunit hindi niya plano na alisin si Matias mula sa akademya. Hiniling niya na manatili siya bilang isang espesyal na scholar upang ang mga nagawa niya ay magbigay ng lakas at prestihiyo sa akademya. Tinanggap ni Matias na tulungan sila sa parang iyon. Nalungkot si Luri nang malamang planong iwan sila ni Matias, kaya tinalok ng direktor ang parehong scholar. Tinanggap nila ito ng may kasiyahan upang patuloy na makasama si Matias. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpaalam ang grupo ng mga bida sa direktor at sa akademya upang magpatuloy sa kanilang mga bagong pakikipagsapalaran. Ilang panahon nang nakalipas, ang ating grupo ay malapit nang makarating sa dungeon ng Melkia, na may layuning makahanap ng Dragon Vein. Sa daan, nagkomento ang mga dalaga ng kanilang kasabikan sa pagdating sa lungsod na ito, na isang dungeon city at ang focus ng mga adventurer. Nabigla si Matias nang malaman na ang dungeon na ito ay ginagamit bilang isang lungsod sa ibabaw, sa kabila ng panganib. Upang makarating sa kanilang destinasyon, ilang araw pa ang kinakailangan, ayon kina Luri at Alma, ngunit plano ni Matias at Iris na dumaan sa kagubatan upang makarating doon sa gabing yon. Hindi sila tiyak na gustong dumaan doon, sa katunayan, natatakot sila na makatagpo ng matatalinong halimaw. Ito ay lalong nagpainting sa kagustuhan ni Matias na dumaan sa lugar na yon. Nasa loob na ng kagubatan, wala silang nakitang halimaw, ngunit pagod na sila sa paglalakbay, kaya't nagpa siya silang magpahinga at kumain. Sa halip na gamitin ang mga rasyon na pagkain, mas pinili ni Matias na manggaso ng sarili niyang pagkain, at tumakbo siya upang hanapin ang mga halimaw na nadama niya. Mukhang ang mga halimaw na ito ay ginagabayan ng isang tao dahil napaka-koordinado ng kanilang galaw. Sa mga sandaling yun, inatake siya ng isa sa mga matatalinong halimaw na hinahanap niya.
Pagbalik, nadismaya siya sa kung ano ang kinahinatnan ng halimaw na yon. Binanggit ni Luri at Alma na ito ay isang swim monkey, posibleng ang uri ng halimaw na tinutukoy nila bilang matalino. Upang makakain ng masarap, kumuha si Matias mula sa kanyang inventaryo ng isang baboy ramo. Kaya't naghanda sila upang lutuin ito. Nang handa na ang karne, nag-aalinlangan sina Luri at Alma na kainin ito dahil sinasabing hindi dapat kainin ng mga halimaw. Ngunit nang makita nilang nasisiyahan si Iris, sinubukan nila ito at natuwa sila. Pagkatapos, inalok ni Alma sa kanila ang supang ginawa niya, ngunit nang marinig na sa kanilang tahanan ay hindi siya pinapayagang magluto, nag-alinlangan silang tikman ito. Hindi nag-alala si Iris at tinikman ito, ngunit napag-alaman na kahit siya ay hindi makayanan ng lasa ng sabaw na iyon. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Mukhang hindi lumalapit ang mga halimaw dahil sa mana ni Iris, kaya't sila ay komportableng nagpatuloy at sa wakas ay nakarating sa Dungeon City. Sa loob nito, nakita nila na hindi ito ayon sa kanilang inaasahan, ito ay isang madilim at malungkot na lungsod. Sa harapan nila, isang lampara ang nagliwanag at nabanggit ni Matias na nararamdaman niyang pinapagana ito ng Dragon Vein na mapanganib at kailangan niyang asikasuhin. Sa oras na yun, isang lalaki ang nagbabala sa kanila na lumayo sa lampara dahil may mga insidenteng may mga taong namatay dahil sa mga ilaw na ito. Sa sandaling yun, sumabog ang lampara. Nagrereklamo si Luri tungkol sa kung gaano kadelikado ang paggamit ng mga ito, ngunit sinabi ng mga ngalakal na wala silang magagawa tungkol dito dahil sa utos ng Panginoong Piudad, hindi na maaaring gamitin ng mga mahiwagang bato upang magpatakbo ng mga lampara o halos sa kahit ano pa. Ang parehong Panginoong Piudad na iyon ang sanhi kung bakit ang lungsod ay nasa ganitong kalagayan. Ikinweto ng mga ngalakal na ipinadala niya ang karamihan sa mga adventurer upang habulin ang isang malakas na halimaw sa ikasampung palapag. Ngayon ay naintindihan na ni Matias ang lahat at pagkatapos bumili ng ilang mansanas, nagkomento siya kung gaano ka-inkompetente ang namumuno sa lugar na ito. Ngunit ang unang bagay na dapat gawin ay pumunta sa guild upang humiling ng pahintulot dahil ito ay isang patakaran ng lugar upang makapasok sa dungeon. Sa loob, pinayuhan sila ng receptionist na huwag humiling ng pahintulot dahil ito ay ibinibigay ng parehong Panginoong Piudal at pinipilit niya silang sumunod sa mga misyon na ipinapataw niya. Ang mga misyon na ito ay maaaring iba-iba, ngunit ang tiyak ay napakadelikado ng mga ito. Matapos marinig ito, tinanong ni Matias ang kanyang mga kasama kung nais pa rin nilang magpatuloy, at syempre, tinanggap nilang lahat ang mga panganib na ito na may pagnanais na sumama sa kanya. Sa kabila ng mga babala ng mga matatanda na masasama ang kanilang kalalabasan, humiling si Matias ng mga pahintulot para sa lahat. Sa mga sandaling yun, isang dalaga ang dumating sa armory upang humingi ng tulong sa maraming nasugatan na dumating, ngunit tila, dahil lahat ng adventurer ay nasa dungeon, walang sino man ang makakapagpagaling sa kanila, maliban kay Matias, na nag-alok na tumulong. Sa mga nasugatan, talagang napakarami, kaya't gumamit ng detection magic si Matias at tinuri ang lahat ng mga nasugatan sa mga kategorya ng pinakamatinding kalagayan, upang asikasuhin ang mga pinakagrabe habang sinusundan ng mga dalaga ang pagkakasunod-sunod. Nang malapit na silang magsimula, pinigilan sila ng tatlong manggagamot dahil naniniwala sila na isang batang gaya niya lamang ang makakagulo, lalo na't may sirang sagisag. Ngunit upang kumbinsihin sila at ipakita ang kabaliktaran, pinagaling ni Matias ang sugat ng unang pasyente ng perpekto dahil ang kanyang sagisag ay nagdadalabhasa dito na nagresulta sa pakikipagtulungan ng mga manggagamot. Matapos ang ilang oras, natapos nilang lahat ang pagpapagaling sa lahat ng tao. Naniniwala ang pinuno ng mga manggagamot na si Matias ay isang espesyalista sa pagpapagaling, ngunit sa totoo lang, ilang beses lamang niya itong ginamit. Nagpasalamat siya para sa ginawa niya at tinanong ni Matias tungkol sa dating Panginoong Piudal. Nagkataong siya ay namatay ng biglaan habang natutulog at walang sino man ang nakakaalam ng dahilan. Naisip ni Matias kung paano, noong kanyang panahon, alam ng mga tao na delikado ang pagtatayo sa ibabaw ng isang dungeon, kaya't nakakapagtaka na ginawa nila ito ngayon. Kaya't napagpasyahan yung gawa ito ng mga demonyo, pati na rin ang paglikha ng lungsod na ito at ang pagpatay at pagpapalit ng Panginoong Piudal. Plano niyang puntahan ito upang suriin kung ito nga ay isang demonyo. Sa kanyang silid, sumulat si Matias ng isang liham upang ipaalam sa kabisera ang tungkol sa mga nangyayari sa lugar na ito. Plano niyang ipadala ito habang tinatago ang tunay na impormasyon sa loob ng teksto dahil malamang na ang Koreo ay masusuri upang maiwasan ang ganitong uri ng impormasyon na makalabas dito. Matapos makuha ang mga pahintulot, nagpasya silang kinabukasan ay papasok sila sa dungeon. Habang natutulog ang iba, si Luri ay gising, kinakabahan dahil natutulog siya sa parehong silid ni Matias. Siya rin ay kinakabahan, bagaman sina Alma at Iris ay naroon din na, sa pamamagitan ng pagdaan, ay nagsasalita habang natutulog. Ang dalawang ito ay hindi makatulog dahil sa kaba. Kinabukasan, habang si Iris at Alma ay sariwa, napansin na sina Luri at Matias ay hindi nakapagpahinga ng maayos. Sa harap ng pinto ng dungeon, sinabi ni Matias na talagang hindi ito makakapigil sa mga halimaw, kaya't ito ay isang harapan lamang. Nagpasya silang pumasok. Pagkatapos, sa gilda, ibinigay ni Matias ang bungo ng isang halimaw. Maaari sana silang magbigay pa ng higit, ngunit nasobrahan si Iris at sinira halos lahat. Nabigla ang receptionist at sinabi na ito ang malakas na halimaw mula sa nakaraang araw at nagtanong kung paano nila ito natalo. Sumagot si Matias na ang mga dalaga lamang ang gumawa nito at hindi na siya kinailangan. Ipinaalam ng receptionist sa kanila na maaaring matagalan ng pagbabayad dahil kailangang suriin ng Panginoong Piudal ang mga material muna. Pagkatapos, nagsimula siyang magsulat ng isang liham. Lumapit si Matias sa kanya na hindi nakikita at binasa ang kanyang sinusulat sa pinuno.
Sinabi niya na ang mga dalaga ay napakalalakas na halimaw, ngunit si Matias ay isang tagapagpagaling lamang, kaya malamang na hindi siya ganoon kahalaga, at ang iba pang mga materyal na dinala nila ay maaaring ibenta. Sa sandaling yun, nakita natin na naging interesado ang Panginoong Feudal sa ating grupo. Habang sila ay nagpipiesta, napansin ni Matias na sila ay binabantayan. Kahit na lumabas na sila sa tavern, kinumpirma ni Matias na makikilala nila ang pinuno. Nagpa siya si Matias na kailangan nilang umiwas at hindi pa pumunta sa inn. Inabisuhan niya ang mga dalaga sa pamamagitan ng telepatiya na sila ay sinusundan ng mga tauhan ng pinuno, kaya't ang plano niya ay magtago at tingnan kung ano ang mangyayari. Matapos maging hindi nakikita at iligaw ang mga lalaki, lumitaw sila sa likod nila. Sa kanilang reaksyon, kinumpirma nila na sila nga ay sinusundan, kaya't hinuli nila si Matias na nagkunwaring nasa panganib. Hinuli nila si Matias dahil naniniwala silang siya ang pinakamahina sa grupo at balak nilang gawing bihag siya upang mapilitang magtrabaho ang grupo para sa Panginoong Feudal. Hiniling ni Matias kay Iris na patulugin sila ng walang armas at sinunod niya ito na binubugbog ang bawat isa, kabilang ang may hawak kay Matias. Pagkatapos, naglagay siya ng isang spell ng pagsubaybay at detection ng mga demonyo sa kanila. Kinabukasan, nakatanggap si Matias ng isang liham mula sa Royal Messenger, kaya't nagtungo sila sa tinukoy na lugar. Sa lugar ng pagkikita, hiniling ni Matias sa mensahero na magpakita dahil alam niyang nagtatago siya sa mga anino. Lumitaw ang mensahero na nagngangalang Eiga na nagbigay sa kanila ng mensahe ng hari, isang utos ng pag-aresto para kay Dolph Melkia, pati na rin ang pagbibigay ng pahintulot kay Matias at sa kanyang grupo na isagawa ito, basta't sinusubaybayan ni Eiga. Kinumpirma ni Matias sa mga dalaga kung nais nilang arestuhin si Dolph. Nais ni na Alma at Nuri na gawin ito, lalo na matapos makita ang kakilikilabot na kalagayan ng lungsod. Salamat sa spell ng pagsubaybay, alam ni Matias na si Dolph ay nasa labas ng lungsod. Bagaman inalok ni Eiga ang suporta ng mga kabalyero, hindi ito nakikita ni Matias na kinakailangan. Sa harap ng kuta ng Panginoong Feudal, nakita nila ang mga gwardya sa labas, ngunit naramdaman ni Matias ang mana ng maraming tao sa loob na naghihintay. Nangangahulugan ito na alam na nila na naroon sila, kaya't nagpa siya si Matias na pumasok sa pangunahing pintuan at tanggapin ang kanilang pagtanggap. Pagbukas ng pinto, agad na inatake sila ng isang malaking grupo ng mga adventurer, ngunit mabilis na lumikha si Nuri ng isang barrier na perpektong protektado sila. Pagkatapos, sinira ni Matias ang lahat ng ito gamit ang isang lightning spell. Hindi alam ni Nuri na mayroon silang ganitong kapangyarihan, ngunit ngayon naiintindihan niya kung bakit ayaw ng hari ng problema kay Matias. Sa pag-usad nila, hinanap nila si Dolph, ngunit mukhang siya ay nagtatago. Gayunpaman, nagawang matagpuan ni Matias ang isang lihim na lagusan. Nakita namin si Dolph na may kumpiyansang natapos na ng kanyang mga tauhan ng ating grupo. Ngunit pagkatapos, lumitaw si Matias sa harap niya. Sa simula, hindi alam ni Dolph kung sino siya, ngunit matapos magpakilala si Matias, hindi niya maintindihan kung paano siya naroon. Lumitaw ang iba sa likuran ni Matias. Nang makita niyang naghiwalay sila, naniwala ang Panginoong Feudal na matatalo niya si Matias gamit ang isang surprise na atake, ngunit madaling natalo ni Matias ang lahat. Naisip ni Dolph na mali ang impormasyon na ibinigay sa kanya dahil naniniwala silang siya ay isang tagapagpagaling lamang. Formal na isinagawa ni Eiga ang pag-aresto, ngunit dahil tumanggi si Dolph na makipagtulungan, pinatulog siya ni Matias. Dadalhin ni Eiga si Dolph, ngunit kailangan pa ni Matias na gawin ng isang bagay dahil kailangan niyang alamin kung paano nila nalaman ang utos ng hari at ang mensahero. Nang suriin ang isang mensahe na sinubukan niyang sunugin, naramdaman niya ang mana dito at naisip na isang demonyo ang maaaring kasangkot. Malamang na ginagamit nila ang Panginoong Feudal upang samantalahin ang dungeon. Sinabi ni Matias na maaaring hinahanap nila ang Dragon Vein dahil ang sa lungsod na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa huling pagkakataon. Kaya't kailangan ni Eiga na mabilis na makapagkita sa hari upang ipaalam ito. Ngunit sa sandaling yun ay nagkaroon ng lindol, binago ng mga demonyo ang Dragon Vein na nagtawag ng mga horde ng mga halimaw. Ang unang bagay na dapat gawin ay habulin ng mga demonyo at pagkatapos ay harapin ang mga horde na darating sa lungsod sa loob ng 2 oras. Sa loob ng dungeon, hiniling ni Matias kay Iris na sirain ng isang pader upang matuklasan ang mga Dragon Veins dito. Nararamdaman niya ang kapangyarihan ng demonyo na nakakaapekto sa vein, kaya't nagpa siya si Matias na kailangan nilang maghati, hahabulin niya ang mga demonyo habang aalisin ng mga dalaga ang epekto ng mga demonyo sa Dragon Vein. Si Nuri lamang ang may kakayahang gawin ito, kaya't pinoprotektahan siya ng iba. Sa pamamagitan ng telepatiya, binalaan ni Matias si Nuri na manipulahin ito ng may pag-iingat dahil kung magkamali siya, maaaring sumabog ang buong lungsod. Nagawang matagpuan ni Matias ang demonyong nagmamanipula sa vein at nagharap sila ng harapan. Ngunit tila ang demonyo ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng telepatiya, kaya't sinalo ni Matias ang komunikasyon at narinig kung paano ang kanyang nakatataas ay nag-utos sa demonyo na tapusin si Matias at ang kanyang mga kasama, ngunit ipinaalala na huwag maliitin si Matias. Nagsimula ang labanan. Inatake ni Matias gamit ang isang palo na may maraming elemento, ngunit isang barrier ang ganap na nagpoprotekta sa demonyo. Sinabi ng kanyang nakatataas na gumana ang barrier, ngunit maaari itong masira kagad, kaya't kailangan ng demonyo na talunin siya sa lalong madaling panahon. Alam na ang sirang sagisag ni Matias ay malakas sa mga laban sa katawan, inatake ng demonyo mula sa malayo. Nagawang iwasan ni Matias, ngunit kung siya ay tamaan, maaaring mamatay siya. Naisip ni Matias na ang nakatataas ay isang taong kompetente na kahit na nagdisenyo ng isang plano laban sa kanyang sagisag.
Sa makatuwid, kailangan niyang tukuyin ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling yun, hiniling ni kay Luri na gamitin ang Magic Circles 14 at 17 sa pagpapatuloy ng labanan. Inutusan ng nakatataas ang demonyo na gamitin ang mga bitag upang tapusin si Matias. Inasahan na ito ni Matias, kaya tinayaan niyang dalhin siya sa mga bitag, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil sa mga Magic Circles na hiniling ni Matias kay Luri na gamitin. Ang demonyo ay napilitang umasa sa barrier upang ipagtanggol ang sarili mula kay Matias, ngunit matapos ang maraming atake, nagawang tuklasin ni Matias kung paano ito lalampasan, gamit ang kapangyarihan ng sirang sagisag, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng 5 oras ayon ng sabay-sabay. Sa wakas, nasira ang barrier. Nabahala ang demonyo, humingi siya ng mga tagugilid sa kanyang nakatataas at tinanong kung posible bang si Matias ay ang reinkarnasyon ni Gaius, ngunit hindi naniniwala ang nakatataas. Kung siya nga si Gaius, matagal na siyang pinatay. Nagulat si Matias na kumakalat na ang mga chismis na yun at naisip na ang nakatataas na demonyo ay maaaring nabuhay noong nakaraang buhay niya. Inutusan ng nakatataas ang demonyo na gamitin ng disgrace, kaya't ang demonyo ay magbibigay ng kanyang buhay upang talunin si Matias. Sa kabila ng kanyang pagtaas ng kapangyarihan, lubos siyang tinatalo ni Matias. Matapos ang ilang mga hiwa, natapos ni Matias ang kanyang buhay. Ipinabatid ni Matias sa mga dalaga na tapos na siya sa demonyo at nawala na ang mga halimaw sa lungsod salamat sa pagkontrol ni Luri sa Dragon Vein. Ngayon, susubukan ni Matias na matukoy ang nakatataas na demonyo, ngunit sa kanyang gulat, hinamon siya ng demonyo na gawin ito, na nagpapahayag na na-intercept niya ang kanyang komunikasyon kay Luri mula sa simula pa lang. Nagawang tukuyin ni Matias ang pinagmula ng Mahika na nagmumula sa lungsod ng Alenia, ngunit alam niya ito ay isang pansamantalang kalituhan lamang, kaya't hindi siya sigurado kung nasaan talaga ang demonyo. Sinubukan niyang dayain siya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Hinahanap ni Matias ang paraan upang makita at talunin ang demonyo, ngunit walang intensyon ng demonyo na lumaban sa kanya, at upang gawin ito, dapat niya itong makita. Matapos tapusin ang komunikasyon, naisip ni Matias na ang kalaban na ito ay ibang-iba sa mga iba pa. Marahil ay isang karapat-dapat na kalaban na makipaglaban. Pagkatapos, habang nagpapahinga, sinabi ni Matias na, sa kabila ng pagkakagulo ng demonyo, may natira pa ring bakas ng mana na maaaring sundan, kaya tinilagay niya ito sa isang mahiwagang bato. Ang gagawin nila ngayon ay hanapin ang isang artipakto na gumagamit ng mahiwagang bato upang subaybayan ng mga kaaway. Hindi alam ng mga dalaga na mayroong ganoong artipakto, ngunit syempre, siya mismo ang lumikha nito 1,000 taon na ang nakararaan. Ang lugar kung saan ito ngayon ay nasa Raiden Alliance, ngunit kailangan muna nilang kumuha ng pahintulot ng hari, kaya't pupunta sila sa kabisera. Pagdating nila, masaya sila na makita muli ang akademya, ngunit napag-alaman nilang hindi na ito naroon. O mas tamang sabihin, sila ay nagtatayo ulit. Ayon sa direktor, gagawin nila itong isang kuta. Matapos ipaalam sa direktor ang sitwasyon, binanggit niya na ang bansang ito at ang Raiden Alliance ay hindi nasa mabuting kondisyon, ngunit malamang natatanggapin pa rin ng hari ang kahilingan dahil ito ay may kaugnayan sa mga demonyo. Habang naghihintay ng pahintulot ng hari, nag-alok silang tumulong sa muling pagtatayo. Matapos magbigay ng ilang payo at makasira si Iris ng ilang mga bagay, nakatanggap sila ng pahintulot mula sa hari, pati na rin ng isang liham para sa hari ng Raiden Alliance. Habang tumatawid sa hangganan, sinabi ni Matias na ang lugar kung saan matatagpuan ang artipakto ay isang restricted area, kaya't hindi sila madaling makakapasok. Kailangan nilang sumali sa guild ng Raiden at umakyat sa rank A upang makuha ang pahintulot. Ngunit kung tatagal ito, maaari nilang gamitin si Iris bilang Black Dragon upang gamitin siya bilang pansamantalang distraction. Pagdating sa kabisera, napansin nila ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bansa, ito ay mas Hapon, habang ang Ace ay mas Europeo. Sa gilda, malugod silang tinanggap dahil humiling ang hari ng Ace ng pakikipagtulungan mula sa gilda ng Raiden. Hiniling ni Matias na sumailalim sa pagsusulit upang umakyat sa rank A, at bagaman karaniwang magsisimula sila sa rank G at aakyat, gagawin nila ang isang exception para sa kanila sa pagkakataong ito. Biglang pumasok ang kanilang tagasuri, si Gilwases, na nagdudulot ng pag-aalala sa administrator dahil siya ay isang adventurer ng rank S na adik sa labanan. Nararamdaman ni Matias ang malaking kapangyarihan ng taong ito at naisip na maaaring isang demonyo ito. Nagtanong sila kay Gilwases kung bakit siya naroon kung ibang tagasuri ang tinawag, ngunit mukhang kailangan ng iba na umalis. Hindi iniinday ito ni Matias, bagaman sinabi sa kanya na palaging ni-reject ni Gilwases ang mga tao nang hindi man lang sila nilalabanan, ayon sa kanya, dahil hindi sila mukhang malakas. Inaprobahan ni Gilwases ang mga dalaga nang hindi man lang lumalaban, ngunit nais niyang labanan si Matias dahil narinig niya ng marami tungkol sa kanya, kaya't malinaw na nais niyang sukatin ang kanyang antas. Malapit nang magsimula ang duel. Pinapayagan ng lahat, bagaman sinabi ni Gilwases na hindi siya marunong gumamit ng mahika. Nakita ito ni Matias na kakaiba dahil nararamdaman niyang may malaking kapangyarihang mahika sa loob niya. Nagsimula ang labanan at gumamit si Gilwases ng isang orasayon para sa physical enhancement. Napansin ni Matias na ginagamit ni Gilwases ang mahika ng walang malay, kaya't hindi siya nagsinungaling. Pareho silang nagpalitan ng mga palo ng espada. Nag-enhance din si Matias at naisip na interesante na si Gilwases ay isang manlalaban na may instincts. Napansin ni Gilwases na si Matias ay nagpipigil na nagpagalit sa kanya. Kaya't si Matias ay gagawa ng isang seryosong palo na tumatalon sa hangin upang tamaan siya. Nagawang harangin ni Gilwases ito at ngayon gagawin niya ang lahat para magpatuloy si Matias sa seryosong pakikipaglaban.
Mabilis na tumalon si Gilwasas at nagsimulang gamitin ang parehong rebound sa hangin na ginagawa ni Matias, isang bagay na nagulat kay Matias dahil nakita niya lamang ito ng isang beses at nagawa niyang kopyahin ito na bumabagsak ng may kapangyarihan patungo kay Matias. Naniniwala si Gilwasas na nakapagbigay siya ng isang magandang palo, ngunit nanatiling buo si Matias. Inamin ni Matias na ito ay isang mahusay na palo, ngunit kailangan pa niya ng higit pang kapangyarihang mahika upang makapasok sa kanyang proteksyon, at pagkatapos ay sumulong. Sa isang labanan ng kapangyarihan, nagawang talunin ni Matias ang lakas ni Gilwasas na itinapon siya palayo at nagresulta sa pagsuko ni Gilwasas. Inamin ni Gilwasas na ito ang unang pagkakataon na siya ay natalo, kaya't siya ay nasa sabik at nagtanong kung paano siya magiging kasing lakas ni Matias. Alam ni Matias na ang talento ni Gilwasas ay mas mataas kaysa sa kanya, kaya't ibinigay niya sa kanya ang isang libro na siya mismo ang nagsulat. Ito ay isang aklat ng mga orasayon. Para kay Gilwasas, tila natutya siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang aklat upang matuto ng pakikipaglaban, lalo na sa mga orasayon na tumatagal upang ilunsad. Ngunit ipinaliwanag ni Matias na gumamit siya ng mga orasayon sa labanan, ngunit hindi niya ito napansin. Kapag natutunan niyang gamitin ito ng may kamalayan at walang pagkanta, maaari niyang malampasan si Matias. Kaya't sinubukan ni Gilwasas na basahin, ngunit ito ay sobrang dami na halos pinatay nito ang kanyang utak. Nagpaalam kay Gilwasas, sinabi nila na pupunta sila sa restricted area ng Funkia. Binalaan sila ni Gilwasas na ang lugar na iyon ay gumaganap ng kakaiba kamakailan at mas mahigpit ang mga checkpoint. Kaya't sinabi niya sa kanila na kung kailangan nila ng kanyang tulong, maaari nila itong hingin. Nakarating sila sa unang checkpoint, ngunit sa kabila ng kanilang sinabi, madali silang nakapasa. Binigyan lamang sila ng ilang mga papel na dapat dalhin ng bawat isa. Ngunit, sa katunayan, napansin ni Matias ang problema, sa mga papel ay mayroong isang nakatagong code na nagsasaad na kailangan silang tapusin. At iyon ay hindi ang pinakamasama, ngunit ang code na ito ay ginagamit ng mga demonyo, sa kabila ng mga gwardya na tao, kaya't ang lungsod na ito ay dapat na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sa malayo, nakita nila ang mga tauhan na mag-aatake sa kanila kapag nagpatuloy sila, kaya't bumuo si Matias ng isang plano, ayaw niyang patayin sila dahil nais niyang sumama sa lungsod. Kaya't binigyan ni si Luri at Alma ng isang artipakto upang ilagay sila sa tulog, habang siya at si Iris, kasama ang kanilang mga ilusyon, ay nagpalitaw ng kanilang pansin. Nang ilagay ang plano sa aksyon, nakita ng mga lalaki na oras na upang umatake, kaya't naglunsad sila ng isang ulan ng mga palaso. Habang nakatuon sila kay Iris at Matias, sina Luri at Alma ay malapit na sa kanila. Inilunsad nila ang artipakto na nagsimulang magpakawala ng usok na nagdudulot ng pagtulog na nagpapatulog sa lahat ng mga lalaki. Nang dumating si Matias sa lugar, bukod sa mga tauhan, natulog din sina Alma at Luri. Hindi pinalampas ni Iris ang pagkakataon at pagkatapos ay gin-icing ni Matias ang mga ito na binigyan sila ng aral na kailangan nilang malaman ang abot ng mga artipakto. Napansin ni Alma ang nangyayari kapag natutulog ka sa harap ng lungsod ng Folkia. Hindi ito mukhang masyadong kaaya-aya. Sa katunayan, naramdaman ni Luri ang presensya ng hindi pangkaraniwang mahika sa 30 tao. Ipinaliwanag ni Matias na ang mga iyon ay mga demonyo na sinusubukang itago ang kanilang kapangyarihan, kaya't ang lungsod na ito ay sinakop na nila. Bagaman, sa kaso ito, sila ay mga subdemonyo, isang uri ng iba na talagang nagtitipon na hindi ginagawa ng mga normal na demonyo. Ngayon na nakumpirma na ang lungsod ay nasa ilalim ng kontrol ng mga demonyo, hindi sila papasok sa pangunahing entrada. Natuklasan ni Matias ang isang lihim na lagusan ng mga demonyo na magdadala sa kanila sa gitna ng lungsod. Sa pagpasok sa lagusan ng mga immortal, naramdaman ni Matias ang presensya ng isang demonyo sa unahan. Dahil hindi nila ito mapapatay, gagamit siya ng isang orasayon upang pumasok sa mga pader at, nasa likod ng demonyo, maglunsad ng isang orasayon sa kanya. Ngayon, maaari silang gumaan sa kanya ng walang problema dahil pansamantalang tinanggal ni Matias ang lahat ng pandaman ng demonyo. Sa kanilang pagdating sa lungsod, sa kabila ng pagbibigay ng isang madilim na pakiramdam ni Mel, ang lungsod na ito ay nararamdaman na hindi ligtas. Sa pagtingin sa mga mamamayan, tila sila ay nasa isang uri ng trance, kaya't sinuri ni Matias ang isa sa kanila at natuklasan na mayroon siyang orasayon ng mental lethargy. Pagkatapos ay nakita nila ang isang babaeng demonyo na nagpapatibay ng orasayon sa isang pila ng mga taong pumapasok sa isang pabrika. Sa lugar na iyon, malamang na pinipilit nilang magtrabaho ang mga tao. Upang makapasok, naglagay si Matias ng isang orasayon ng proteksyon sa kanilang lahat na nagpoprotekta sa kanila mula sa mental lethargy. Sinabi niya sa kanila na magpanggap na parang nasa ulap sila. Masyadong sineryoso ni Iris ito, kaya siya ay natamba, at isang demonyo ang pumunta upang tingnan kung ano ang problema, ngunit naisip niyang binigyan lamang siya ng sobrang dami, kaya iniwan na lang sila na magpatuloy. Sa loob ng pabrika, nakita nila kung paano ito ginagamit upang pinuhin ang mga mineral, partikular ang mineral na rangkang, na ginagamit upang gumawa ng mga bomba.